Mabilis siyang lumapit at hinampas ang table nito. Wala ka na ba talagang natitirang respeto? Kahit respeto na lang sa lamesang to. Sa opisinang minsan ko naging pwesto, anong ginagawa mo? Sa tingin mo ba nakikipaglaro lang ako? Titig na titig siya sa mga mata nito. All people knows here that you are my husband and yet they hear you moaning with other women. Is that what you're proud of, Mr. Luxerio? Kinagwapo mo ba yan? Nakatitig lamang din si Apollo sa kanya at wala man lang reaksyon. Hindi makapagsalita si Apollo because he is now seeing Melody crying in front of him, full of madness. This idea is not him and yet he is now suffering. Wala na talagang ibang suggestions na hindi papalpak si Epifanio. Kung sasabihin naman niya kay Melody ang totoo ngayon, mababaliwala lamang ang effort niyang magpanggap. Then what do you want me to do? To say sorry? O hiwalayan kita ang gusto mo? Oo, let's get an annulment. Mas maaga, mas maganda. Umalis ka na sa buhay ko. Mabilis na tumayo si Apollo. Well, that's not gonna happen. Balik sigaw nito at saka umalis sa pwesto at bahagyang lumapit sa kanya. Tell that to us part, mi amor. Halos rinig na rinig ni Melody ang tibok ng kanyang puso at ang dibdib niyang halos nahihirapan na siyang huminga. Nakatitig siya sa mga mata ni Apollo at nakitaan niya ito ng kakaibang emosyon. She didn't know kung ano yon but one thing is for sure, mayroong tinatago si Apollo. At kung gustuhin niyang malaman kung ano yon, ayaw na niya dahil pagod na siya. She's tired of everything. Kung ganito lang din pala ang buhay ng isang mag-asawa, mas nanaisan na lang niyang mag-isang tumanda kasama ng mga anak niya, kaysa manatili sa relasyong walang katahimikan at puro kasinungalingan. She bet her marriage is not a solution for her problem to parenting her children. Ayoko na. Aalis kami ngayon din ng mga anak ko at wala kang magagawa sa desisyon ko. Sa kanya tinalikuran si Apollo at binuksan ang pinto sa kasinara ng marahas. Melody's last words echoed to Apollo's ears. Sa tindi ng kanyang emosyon, tinabig niya lahat ng gamit sa kanyang lamesa, saka napahilamos sa kanyang mukha. He did not mean to hurt her. Gusto niya lang mapalayo dito ng kaunti. Gusto niya lang naman na protektahan to mula kay Athena, but that's not happening. Mas lalo pa yata silang nagkasira. Dapat na ba talaga niyang sabihin ng totoo? Pero hindi pa siya handa. Wala pa sa plano niyang nagbibigay ng hudyat para ilabas ang katotohanan. He might think of other solution. Tuwang-tuwa naman si Athena habang pinapanood na nag-aaway si Melody at Apollo. Lihim siyang nagpakabit ng CCTV dito mula sa security ng kumpanya nila Melody. Di naman siya nahihirapan dahil nadadaan naman sa pera. Ngayon ay iniisip niya kung ano ba talaga ang iniisip ni Apollo at tila hindi niya mabasa ang mga galaw nito. Kumuha pa talaga ito ng babaeng bayaran para lang isama sa mga plano niya. O baka naman talagang hindi niya mahal si Melody, pero bakit ayaw niyang hiwalayan? Napailing si Athena at uminom ng wine, sa kanya tinawagan si Vito. Yes, he is with her. Kailangan niya ng taong katulong para sa plano niya. There's a girl named Penelope. She's going out now. Make her suffer. Scream and beg for her own life. Nanggagaliitin niyang sambit. Ang tinutukoy niya ay ang babaeng binayaran ni Apollo. Magaling tong umarte, pero walang sino man po pwedeng umupo sa kandungan ni Apollo kundi siya lang. At si Melody ang isusunod niya. Mas pahihirapan niya to titiyakin niya. Mas pipiliin itong mamatay kaysa mabuhay pa. Noted. Bukas na bukas din naman na ng balita sa Diario Television. Make a good news, Vito. Come quick and claim your rewards. Lalabas na sana si Apollo mula sa kanyang opisina, ngunit kaagad naman dumating si Mr. Abirin. Baka sa mukha nito ang lungkot at pagkadismaya. Nasasaktan siya na makita na umiiyak ang nag-iisa niyang anak. Dad, magpapaliwanag po ako. This is just a misunderstanding. Huwag tayo dito mag-usap, Apollo. Trabaho lang ang pinag-uusapan sa loob ng kumpanya. Pagkasambit nito na matandang Abirin, ay kaagad na tong tumalikod at lumabas ng opisina ni Apollo. Napakuyom ng kamoo si Apollo. Di niya inaasahan na narito to ngayon at sigurado siya narinig nito ang lahat. Kung hindi niya kayang sabihin kay Melody, kaya niya ipaliwanag to sa matandang Abirin? Walang salitang sinundan niya ang matanda hanggang sa ground floor ng building at pumasok sila sa loob ng kotse. Wala ni isa sa kanila ang gustong magsalita. Hinihintay niyang magalit o pagsabihan siya bago sana siya magpaliwanag, ngunit hindi yun nangyari bagkos may iniabot to sa kanyang papel. Gumaganda ng pakiramdam ko, pero di sigurado ng doktor kung kakayanin pa ba ng katandaan ko lahat ng maintenance na gamot. Alam kong napansin ni Melody ang pagkababa ko ng timbang, pero madali ko lang din sa kanyang naipaliwanag kung bakit.
Ang sabi ko sa'yo noon, huwag mo siyang paiiyakin. Ngunit kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano siya masaktan sa piling mo. Narinig ni Apollo ang pagkikbi nito na dahilan na parang may bumabara sa kanyang lalamunan. Para akong sinasaksak ng paulit-ulit habang nakikita ko siyang dumaan sa harapan ko at hindi man lang ako napansin. Ang sabi mo masisira ang kontrata natin kapag nangyari ang araw na gusto niyang makipaghiwalay sa'yo? 2 buwan pa lang kayo and yet, she's now decided to have an annulment with you. But don't worry, wala akong balak masirang pinag-usapan natin dahil gusto kong marinig ang paliwanag mo. Mahal ka ng anak ko, nakikita ko yon sa mga mata niya, Apollo. Apollo managed to speak when Mr. Abirin tapped his shoulder. Parang natauhan siya sa tapik na yon at bumalik sa kanyang alaala ang umiiyak na mukha ni Melody. He is so idiot not to think her feelings. Oo nga't nakapagtago siya kay Athena. Pero nasasaktan naman nga ang kanyang asawa. He cannot even stand her. Ano ang silbi ng tapang at kayamanan niya kung di niya kaya makipagsabayan kay Athena? If she is a psycho, then he is a beast. I'm sorry for hurting your daughter, Mr. Abirin. You see, hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Gusto ko lamang siyang protektahan mula sa taang maaari silang saktan. Mas hindi ko kakayanan kung dumating man ang araw na hindi ko na mapigilan ang sitwasyon at mawala sila sa buhay ko. Meron akong taong hindi ko gusto yung saktan once nasaktan niya si Melody. My sister, she is adopted and she loves me as a man, not just a brother. She might hurt Melody or our sons if she finds out. Kaya naisipan mong takasan? Naisipan mong gumawa ng paraan para layuan ka pansamantala ni Melody? Paano mo naman nasabing pansamantala lamang ang paglayo ng anak ko? If she can live her life without a man, nor the father of her children, especially when one of her child died. Kaagad na paangat ng tingin si Apollo sa matanda. Baka sa kanyang mukha ang pagkagulat sa narinig niyang sinabi nito. What do you mean, Dad? Melody is having a triplets. Halos 5 buwan ang tiyan niya ng mga panahon yon pero dinudugo pa rin siya. She is literally having a bed rest in her whole pregnancy journey. On the day she is going to have a C-section, humilab bigla ang tiyan niya. Nakita sa monitor that one of them is no longer breathing. Lumalabas na rin ang ulo nito. Lillian is her name. She is so cute. A precious baby girl who gave up her life just to save the boys. Nakikita ni Apollo sa kanyang isipan kung paano nanganak si Melody, kung paano nawala ng buhay ang isa pa nilang anak. Kahit si Butler Gior hindi makapaniwala sa mga naririnig. She was devastated. She can't even talk and walk not until one of the twins got sick. Sa takot niyang baka mawala din to, doon siya natauhan na hindi lang isang anak niya kundi may naiwan pang 2. Yun ang dahilan bakit takot siya sa ospital. Nakaya yun ni Melody ng lahat. She's so brave and I'm proud that I am his father. And I am the father. Bulong ni Apollo sa pagitan ng luhang umaagos sa kanyang mga mata. Ako ang ama pero wala ko ng mga oras na yon. Sana hindi ko siya iniyaang maiwan ng umagang yon. Sana mas nagpursige pa akong hanapin siya. Sana nandun ako ng mga panahong kailangan niya ng kasama, karamay. Sana nakita ko pang isa naming anak. He can't even talk at agaran siyang lumabas ng kotse at sunod-sunod na mura ang pinakawalan. Pinagsusuntok ang pader hanggang sa dumugong ang kanyang kamao. Napakagago niya. Hindi niya man lang to kinilanan ng lubos. Sana nalaman niya to ng mas maaga. Di na napigilan pa na matandang Abirin ang kanyang luha. It takes courage para ikwento niyang nangyaring yon na dapat si Melody ang magsasabi kay Apollo. But he can't take it anymore dahil nararamdaman niya bilang na lang ang oras niya at ayaw niyang dalhin ng alaalang malungkot ang anak at mga apo niya. They deserve to be happy. Nang mapagod si Apollo, kusa na lamang siyang huminto at napaupo sa kanapasandal sa pader. He can't protect her. He can't be with her. He is so cruel. Melody don't deserve him. She deserved the best. At hindi siya yon? Muli, lakas loob siyang pumasok sa loob ng sasakyan. Yumuko sa harap ng matandang Abirin. Desidido na siya sa gagawin niya. Hindi niya pwedeng habang buhay itago ang pamilya niya. Habang maaga pa, puputulin niya nang namamagitan sa kanila. Sana naman naintindihan mo ang mga sinabi ko. I hope na ninawan ka. Maging totoo ka sa kanya sa nararamdaman niyo sa isa't isa. Harapin ninyo ng sabay ang problema. Ang hamon ng buhay dahil hindi mo pwedeng ibalik ang nakaraan. Pipirmahan ko na po ang annulment. Hahayaan ko po siya sa kung anumang desisyon ang gusto niya. I'm not good for her. Napakunot ng noo si Mr. Abirin. Tatakbuhan mong responsibilidad sa anak ko at mga apo? Galit na patanong nito, ngunit yun napansin ni Apollo dahil natural lang na magalit ito. You are a man of your words, right?
Binuntis mong anak ko. Sana man lang, ngayong nahanap mo na siya, maging lalaki ka naman para sa kanya. Mas lalong naguluhan si Apollo kaya napaangat siya ng tingin sa matanda. Di niya alam kung namali lang ba siya ng dinig o talagang alam na nito ang totoo. No way, paano niya naman nalaman? Ano pong, paanong nalaman ninyo? Ano sa tingin mo? Kung bakit ko sa'yo sinabi ang tungkol sa namatay ninyong anak? Apollo, my daughter needs you. At dapat ginagampanan mo ng tamang pagiging padre de pamilya. Dahil lakas ng loob mo, hingin ang kamay niya at ang basbas ko. I can't believe ganyan ka palang tao. Padalos-dalos kumilos at madaling sumuko. Ayoko lang pong masaktan ko pa ang damdamin niya. Then don't. Fight for her. Fight with her. If you can tell who you are, then tell her the reason why you made up with the plan at your office. Tumingin na matanda kay Butler Gior. Your man tells me about your plan, Apollo. Napasulyap si Apollo sa driver's seat na siya namang pag-iwas ang tingin at pagsiksik ni Butler Gior sa upuan. Unti-unting naiintindihan ni Apollo ang nararapat niyang gawin. Talagang nawawala siya every time na hindi sila okay ni Melody. Ang asarin o painitin ng ulo nito ang isa sa paborito niyang ginagawa and she misses her smile at kung paano to mairita. He's been hard for her since 3 weeks. Ano nang gagawin niya para maniwala pa to sa kanya kung parang basag na ang tiwala sa kanya? Naalala niya si Epifanio, kaagad niya tong tinawagan. Inutusan ko anong dapat na gawin. Kailangan may pruweba. Kailangan marinig ni Melody lahat sa pinakamalapit na tao sa buhay niya. And he will do the rest. Maraming salamat po, Dad. Be brave, son. Sabay tapik niya sa balikat nito. At di na naiwasan pa ni Apollong mapayakap sa matandang Aberin. Naramdaman niya ang yakap ng isang ama na halos buong buhay niyang hindi naramdaman. Ngayon niya lang din naranasang i-guide ng maayos ng isang ama. Iniisip niya tuloy na kung sana maayos ang pagpapalaki sa kanya ng daddy niya. Siguro hindi gantong buhay niya. Hindi siguro siya mangangapa sa kung anong dapat gawin ng isang padre de pamilya. He almost forgot his promise to himself na hindi niya gagayahin ang daddy niya na basta na namang umalis after his mother died. Nang makarating si Melody sa bahay, kaagad siyang nagtungo sa kwarto ng mga anak niya, niligpit ang mga gamit nito. Hindi niya na kaya pang makisama kay Apollo. Kung ipagpapatuloy niyang makisama dito at ipilit ang nararamdaman niya, baka matagpuan niya na lang din na nasisiraan na siya ng ulo. Alam niyang sa huli siya lang din ang lubos na masasaktan and worst, madadamay pati mga anak niya. And she will not allow that to happen. Pinasundo niya na ang mga anak niya kay Manang Gina. Sunod niyang niligpit ang kanyang mga gamit at nang mahawakan ng pinakamamahal niyang photo album na siyang naglalaman ng litrato ng kanyang munting anghel, tila ba nanghina siya. Unti-unting umupo sa kama, hawak ang photo album. Tinignan ang bawat pahina at litrato nito at di niya na napigilan pa ang pagkagulhol ng iyak. She's now facing these trials na alam niyang mas malala pa sa kanyang nakaraan. Niyakap niyang photo album habang patuloy na umiiyak. Di niya mapigilang di maalala lahat. Wala siyang magawa, pakiramdam niya. Kasalanan niyang pagkawala ng munti niyang anghel. Miss na kita, Lilian ko. Kahit halos saglit lang kitang nakasama, mula lang lumabas ka sa akin. 9 na buwan kitang dinala sa sinapupunan ko. Thank you for sacrificing yourself para sa 2 pang kapatid. Mahal na mahal ka ni Mommy. Nasasaktan si Mommy ngayon. Gabayan mo ako, anak ko. Ayoko makita ka ng mga kapatid mong nasasaktan dahil ayoko rin silang masaktan. Kinakausap niya ang sarili na para bang alam niyang nakikinig ang munting anghel niya. Ilang sandali pang may kumatok sa pintuan. Kagad niyang pinunasan ng luha sa kanyang pisngi sa isiping baka si Apollo ito. Nilakasan niya ang kanyang loob saka siya tumayo. Pagkabukas ng pintuan, nakita niya si Epifanio nakatayo at tila natataranta. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya at bahagyang tumingin sa likuran nito para makita ang taong inaasahan niyang dumating. Nakatanggap ng tawag si Epifanio mula kay Apollo kanina tungkol sa nangyari. Hindi niya kayang hayaan na muling mawala sa sarili si Apollo. Hindi niya hahayaang bumagsak muli ito dahil sa babae. He knows Apollo well since college days, kaya kahit sobrang komplikado ng buhay nito, hindi niya to kayang hayaan mag-isa. Dahil ito rin ang nag-iisang tumayo sa mga magulang niya at pinaglaban siya sa kung anong gusto ang gusto niyang tahakin. Hindi pa higit sa kaibigan ng turingan nila. Mas malapit pa silang dalawa kaysa sa kapatid nitong si Atlas and he's really thankful for him. I need to talk to you, Melody. I'm sorry. I'm truly sorry. Hindi ko alam na ganito ang kalalabasan ng session ko kay Apollo. I thought that it will help the both of you.
Napaatras ng bahagya si Melody mula sa pintuan. Wait, what are you talking about? Kunot noong tanong ni Melody. Hindi kita naiintindihan. Anong makakatulong sa amin? Can I come? I will explain some parts of the situation right now. At si Apollo nga ang bahalang magpaliwanag sa'yo ng lahat. Sure, as long as it won't take too long. Umupo si Melody sa kama habang nakatayo naman si Epifanio. Handa siyang makinig kung ano man ang paliwanag nito, pero desidido pa rin siyang umalis sa bahay na to. Apollo is not okay for this past few weeks and because of his sister, kailangan niyang lumayo sa pansamantala dahil nagmamatsyag ang kapatid niya para may maisumbong sa daddy nila. Look, Apollo is not what you think it is. May kahinaan din siya at yun ay ang daddy niya all his life. His dad made him feel miserable and disappointed. If he learned that Apollo got married na hindi niya alam o hindi siya imbitado, it may cause trouble or worst, war. Kaya naisip niya ang plano na may babae kayong babayaran para pagsilosin ako, para lumayo ako. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig niya. Yes, now please don't leave. Apollo really loves you and your kids. It's just that ayaw niya lang kayo madamay sa kung anong problemang meron siya. Napaisip si Melody. Ayaw ni Apollo madamay siya sa problemang kinakaharap nito. Hindi talaga niya maintindihan kahit narinig niya na ang bahagi ng kwento. Pakiramdam niya may mas malalim pang dahilan. I'll be honest with you. I really like him. I thought I have feelings for him pero sa tingin ko, hindi pa ito ang tamang oras para sa amin para maintindihan namin ang isa't isa. Dahil pakiramdam ko marami siyang tinatago. Sa hirap akong hanapin at alamin yon. Marami akong tanong na gusto kong sagutin niya, pero ni minsan di pa kami nagkaroon ng oras para pag-usapan ng mga yon. Hindi pa kami nagkakaroon ng oras para kilalanin ng isa't isa. What do you mean? We're still leaving, Epifanio. I need to find myself. Alam kong hindi mo ako maintindihan. Pakiramdam ko nawawala ako at hindi ko nga alam ang daan patungo sa bahay at lugar saan makakahanap ako ng katahimikan. I need time. But Melody? Leave, Epifanio. Aalis kami ng mga anak ko bago pa dumating si Apollo. Di na nakapagsalita pa si Epifanio at tumango na lamang ito bago lisanin ng kwarto. Napasabunot si Melody sa kanyang buhok. Alam niya sa sarili niya kung anong dapat niyang gawin, pero di niya maalis sa isipan niya si Apollo. Mabilis siyang lumapit at hinampas ang table nito. She needs to test him, how serious he is about them. He needs to know what's the point of the situation right now. Kinuha niya ang dalawang bag at mabilis bumaba ng hagdan. Tinungo niya ang kotse at sinakay ang mga gamit sa kanyang kotse, ngunit bago pa siya makasakay, mabilis ang pagdating ng isa pang kotse. Napagmamay-ari ni Apollo. Mabilis na lumabas si Apollo at agad hinawakan ang kanyang kamay. Kitang-kita kung gaano kataranta at tila bagaling sa iyak. No, don't go. I thought Epifanio tells you some part of the situation. I'm sorry, please forgive me. Don't leave me. Nagsusumamo ang boses nito at tila hinaplos ang puso niya kasabay na nakaramdam siya ng pagkaawa para dito. Yes, he tells some part of the situation but not everything. And even if I know everything, I will still choose to leave Apollo. I just need time. Please, I'm begging. Luluhod sana si Apollo, ngunit kaagad tong pinigilan ni Melody. Apollo, I need time also. If you can tell me everything, the more I need to stay away from you. I need my peace. I need time for myself too. But you're not gonna divorce me because I don't want... I will not sign that. Hindi na nagsalita pa si Melody at sumakay na lamang sa loob ng kotse at hindi niya na napigilan pa ang hindi umiyak. Sandali siyang di kumilos at kinakalma ang sarili habang si Apollo nakatingin lamang sa kanya. Nagumpisa siyang paandarin ng makina at sinikap na makapag-drive ng maayos, habang si Apollo hindi maiwasang masaktan sa pag-alis ni Melody. Mabuti na lang nagawa niya pang harapin ito matapos ang lahat ng nalaman niya. Hindi niya rin maintindihan ang sarili, kayang-kaya niyang pigilan to pero natatakot siya. Natatakot siya na baka pag nalaman itong lahat ay bigla na lamang siyang iwan nito. Hindi niya pwedeng isugal ang katotohanan. Everything of his plan is now screwed up. He no longer himself at the moment. Sa tingin niya, kailangan niya ng oras. Maybe this is the best for both of them, for the meantime. Pumasok si Apollo sa loob ng bahay at dumiretso sa mini barroom. Kumuha siya ng alak at kaagad na tinungga ito.
Napatingin siya sa kanyang singsing na suot and he remembered the ring that his mother gave him. Kinuha niya yon sa sikretong kahon at pinaglaruan sa kanyang kamay. This ring symbolizes love, vow, and faith. Naalala niyang sinabi ng kanyang mommy na ibibigay niya lang ang singsing na yon sa babaeng tunay niyang minamahal at hindi sa babaeng pakakasalan lang dahil kailangan. But now he thinks pareho niya itong nararanasan. He thinks she loves her, but he is not sure yet. Baka kasi natatakot lang siyang mag-isa at hindi magampanan ng pagiging ama sa mga anak niya. Ayaw niyang gawin ang ginawa ng daddy niya sa kanya. His dad treat him like an investment in business. He always throw him at the lion's cage at inihahain bilang pagkain. At the end of the day, he is a disappointment. Nang makarating naman si Melody sa dating bahay nila, naroon na rin ang mga anak niya sa garden. Mabuti na lang at pinaglilinisan niya pa rin ito kay Manang Gina at sa iba pang katulong mula nang umalis sila kaya malinis ang paligid pagdating nila. Hindi siya kaagad nagpakita sa mga anak niya dahil mapapansin nito ang pamumugto ng kanyang mga mata. Isa pa, kailangan niya mag-isip ng dahilan sa mga posibleng tanong nito. Mula kwarto habang inaayos niya ang mga gamit ng anak niya, may bumagsak na papel mula sa gamit ni Lexus. Kaagad niya tong pinulot sa kabinuksan ng papel. Nang basahin niya ito, nanginginig ang kanyang mga kamay. Paternity DNA test result. Mom, I thought you're not here yet. Mabilis na naglakad si Lexus patungo kay Melody at kaagad inagaw ang hawak nitong papel at tinago sa likuran nito. Lexus, what's that? Kaninong paternity test yan? Kunot noong tanong ni Melody at baka sa boses nito ang pagkakaba. Naglakad si Lexus patungo sa bag nito at ipinasok ang papel. Mom, this is just a copy of the PDF file na nakuha ko sa internet. I want to explain this to my classmates since she wanted to be a doctor. I hope you wouldn't mind. Nakatalikod nitong tugon. Ngunit ang kamay nanginginig dahil ayaw niyang malaman o mahalata ng kanyang mommy na nagsisinungaling siya. Okay. Para bang na-relieve si Melody. Di na yon pinansin pa ni Melody at laking pasasalamat naman ni Lexus iyon.